Too small ang eksena natin sa play na ito. Tatlo na ang nagbabantay dito kay Soto pero ilang ulit binato ni Kai ang bola sa ring at nakuha niya ang mga offensive rebounds tapos sa huli ay pinasok pa niya ang kanyang tira. Unahin na muna natin na natapilok itong si Kai, naapakan niya ang paa ng isang player ng Toyama at nilagyan ng yelo ang kanyang injured na paa nasa sideline at hindi na pinasok noong third quarter at fourth quarter at walang siguro na nangyari dahil minor injury lang ito. Patunay na dyan ang video na ito. Oras natin sa fourth quarter 8 seconds pero nandun si Kai sa bench nanonood. Bago nga ang minor injury ni Kai o yung pagkakatapilok niya ay maganda ang pinakita niyang depensa at nagkaroon pa ito ng mga highlight plays. Para sa mga players na kagaya natin ay pangkaraniwan na lamang ito sa atin. Yung pagkakatapilok at ilang araw lang ay ayos na nga ulit ang paa natin. Kay Soto plays at highlights na muna tayo bago ang tapilok moment at first kay Soto play. Good defense kaagad pambungad ni Kai sa umatake sa kanyang depensa. Hindi makakapayag si Kai Soto na basta-basta na lang matirahan ito ng isang layup. Mintis ang tira ng Toyama sa Yokohama ang bola. Isolation naman ang gusto ni Quincy Miller laban dito kay Soto. 1 versus 1 ang gusto pero ganda ng depensa ni Kai. Malasakuragi ang kamay, resulta ni hindi nga umabot sa ring ang tira nitong si Quincy Miller. Sunod-sunod ang magagandang depensa ni Soto sa game na ito at sa play na ito parehas ang resulta. Hindi man lang sumagi sa ring ang bola, kaiju defense ang nanaig sa larong ito laban sa opensa ng Toyama. Block naman ang naging sagot ni Soto sa attempt ng Toyama player na ito at napaka-aktibo ni Kai sa defense sa mga first minutes ng kanyang laro. Bilang last line ng defense ay nagagampanan ni Soto na madepensahan ang mga layup at isolation plays na umatake sa loob ng paint. Agawan naman sa rebound ang eksena. Tira ng Toyama, nahulog ang bola, tumalbog. Kaiju at Toyama banggaan sa pagkuha ng bola. Soto mas nauna sa play na ito. Dami namang galaw na ginawa ng import ng Toyama laban dito kay Soto. Ilang spin at fake kontra dito kay Kai. Pero itong si Kaiju maganda ang footwork. Nakakasunod sa galaw ng import. Ang resulta ni hindi man lang tumama sa ring. Ang tira ng import, rebound, nakuha ng Yokohama. Walang sinayang na oras itong si Kai pagkalapag ng bola sa kanyang kamay at tira na kaagad ang sumunod na galaw ni Kaiju. Quick easy 2 points para kay Soto. Next play natin isang magandang opensa para sa team ng Yokohama. Soto maganda ang pwesto, sobrang lapit sa ring, bigay sa kanya ang bola, hindi na makakahabol pa ang depensa. Manunood na lamang sila ng Kaiju highlight scenario. Opensa naman ng Toyama sa play na ito. Soto sumalubong sa opensa ng Toyama, pinasa nila ang bola sa 3-point area. Yun nga lang, mintis pa rin ang tira. Soto rebound ang sumunod na eksena. Too small ang tatlong bantay ni Kaiju, parang nakikipaglaro na lamang si Kai laban sa mga duwende. Sa eksenang ito, binabato-bato na lamang ni Kai ang bola sa ring at kinukuha niya ang mga rebounds tapos ipinasok pa sa huli ang kanyang tira. Masasabi natin na isa ito sa mga disrespectful na play sa larong basketball. Ilang ulit na offensive rebound tapos ipapasok mo ang bola sa huli. Dito naman mintis ang tira ng Toyama, sa Yokohama ang rebound. Replay tayo ng offensive play ni Kai at kapag nasa loob rin ng paint si Soto ay komportable ito mapa-opensa man yan o depensa. Medyo nakakatakot naman ang play na ito. Tinulak ni Quincy Miller ang isang player ng Yokohama, dumikit sa kakampi ni Miller. Namali ang bagsak ng player ng Toyama pero buti na lang at hindi ganun kataas ang elevation ng Toyama player kagaya ng taas ng binagsakan ni Abando, dahil kung ganun rin kataas ang elevation ay sigurado na baka mauwi rin ito sa isang malalang injury. Na-explain natin opensa ng Toyama at makikita natin na nakikipagsabayan sa pisikalan si Soto sa play na ito. Agawan ng posisyon para sa rebound ng eksena, abala ang sentro ng kalaban dito kay Kaiju, sa Yokohama napunta ang rebound. Ito na yung eksena na kung saan natapilok si Soto, naapakan niya ang paa ng isang Toyama player. Tapilok ang nangyari pero pangkaraniwan naman sa mga players ang ganitong injury at ilang araw lang ay magiging ayos na rin ito. Dismayado ng konti si Soto dahil na rin sa maganda nga ang kanyang laro tapos natapilok pa pero ayos lang yan dahil nangyayari talaga yan sa larong basketball.